darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Tayo po ay mag-aaral ngayong gabi patungkol sa ating Diyos at sa ating sarili. Okay, so in order for us to have a good foundation sa Once Save, Always Save, tayo ay mag-aaral patungkol sa Diyos at sa ating sarili. Okay, so let us start with the word of prayer. Father, thank you so much. Ngayong gabi ay maipagpatuloy namin yung aming pag-aaral, Panginoon, patungkol sa iyong salita at sana ay buksan mo ang ating puso't isipan at sana ang banal na Espiritu ay siyang gagabay sa bawat isa, magbibigay ng kaalaman at sapat na lakas upang matapos namin, Panginoon, ang podcast ngayong gabi, lalong-lalo na sa iyong lingkod. Sana po ay bigyan niyo po ako, Panginoon, ng wisdom at kalakasan para naman, Panginoon, matapos ang podcast na ito. Maraming salamat sa protection mo, Panginoon, sa bawat isa, lalong-lalo na sa mga pagsubok at sa mga nadaanan namin this week. Sana po, Panginoon, yun ay gamitin mo upang kami ay mas lalong titibay yung aming paniniwala sa iyo, Panginoon. At sana po ay i-bless mo, Panginoon, ang bawat isa na mga debaters dito sa Russia TV at sa lahat ng mga nagpa-podcast din, Panginoon. Sana ay ang iyong salita ay aming ma-elevate
at pagpalain niyo po, Panginoon, ang platform na ito, lalong-lalo na si Brother Rasha at ang kanyang pamilya. Lord, bless us tonight, and we give all the glory and and honor sa iyo, Panginoon, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. So ngayong gabi, mga kapatid, ang ating pong pag-aaralan ay the knowledge of God in ourselves. So ito 'yun ang pinaka-foundation sa talaga sa ating doctrine, no, mga kapatid at mga kaibigan. If you don't have knowledge about God, and you don't have knowledge who you are according to the standard of the scripture, hindi mo talaga maintindihan kung ano talaga yung kaligtasan, ang plano ng Diyos sa buhay mo. Alright, so lalong-lalo na yung tinatawag nating once save, always save, or one sheep, always sheep, one son, always son. Mga ganun, mga kapatid. So, ngayong gabi, simulan natin sa quote na ito. Mga quote na ito, mga kapatid, ay ito po ay magbibigay sa atin ng overview, no, sa lahat ng ating pag-uusapan ngayon. Sabi dito, no man can survey his thoughts towards the God in whom we self without forthwith turning and move. Sa Tagalog po, walang sino mang tao ang maaaring magsuri sa kanyang sarili nang hindi kaagad ibinabaling ang kanyang isipan sa Diyos. Ang Diyos na siyang pinagmumula ng ating buhay, niya, tayo'y kumikilos at nabubuhay, mga kapatid. Maliban na lang kung ikaw ay isang atheist, hindi ka naniwala sa Diyos at hindi ka naniwala sa salita ng Panginoon, parang para sa iyo ay walang Diyos. Ibig sabihin, ako ang kumikilos sa buhay ko, ako ang nagbigay ng buhay sa buhay ko, mga kapatid at mga kaibigan. Ano? So, kapag may na hindi mo gusto pero nangyari sa iyo, o bakit ganun? May mga bagay na parang nasyak ka na nangyari sa iyo na wala naman sa plano mo. So, parang magiging contradiction yan sa iyong paniniwala na ikaw ang kumikilos, ikaw ang bumubuhay sa sarili mo, kapatid at kaibigan. So parang hindi yan akma, no, sa pinaniwalaan mo kapag may mga bagay nangyari sa iyo na hindi mo naman plano. Okay? So alam natin na ang Diyos ang pinagmula ng lahat. Okay? Siya ang kumikilos at siya ang dahilan kung bakit tayo ay nabubuhay sa mundo. So hindi mo kaagad yan makikita, no? Ang iyong sarili kapag hindi mo susuriin kung sino ang Diyos, kung ano ang nasa kanyang isipan. Alright? So yan po ang ating pasimula. Now, let's start with this first. No? God's knowledge, this is very, very biblical, mga kapatid. This is the fact that ito yung una kong establish sa inyo, that God's knowledge is far more than what we've done. Ibig sabihin yung kanyang kaalaman ay malayong malayo, mga kapatid, sa kung ano yung ating nagawa. Okay? Kasi hanggang gawa lang tayo ang ating nakikita, pero hindi mo nakikita kung ano ang isipan ng Diyos. Kung sa gawa mo, nakita mo yung mabuting gawa mo, pero sa Diyos, ano ba ang kanyang nakita? Like for example, ito yung pinakamadalas nating marinig when it comes to faith and works, no? Ang Matthew 7:22. Many will say to me in that day, Lord, Lord, did we not prophesy by your name? And by your name cast out demons? And by your name do many mighty works or wonderful works. So ito yung faith plus works, no, na tao.
May paniniwala at may gawa sa Diyos, mga kapatid at mga kaibigan. Wala naman akong debate dyan. No, I agree that this is faith plus works talaga, itong Matthew 7:22. But the issue here is, ano ba ang nasa isipan ng Diyos? Okay? What you've done, what He has done, yun yung kanyang sinasabi. Lord, Lord, did we not prophesy? Yun ang nagawa niya. Did we not cast out demons? Yun yung nagawa niya. Did we not do many mighty works and wonderful works? Good works. Hindi lang good works, kapatid. Ang sinabi niya is mighty works. It is a higher level than good works. Wonderful works or mighty works. So, ibig sabihin, mga kapatid, na ito yung kanyang nagawa. Pero ang tanong kasi dyan, what is that in the eyes of God? What is that in the knowledge of God? No? Makita natin yan sa response ni Jesus Christ sa verse 23. Then I will profess unto them, I never knew you. Di ba, mga kapatid at mga kaibigan, palagi kong sinasabi dito na ang new dyan ay hindi yan acquiring knowledge, no? Kundi intimate relationship ang new. I never knew you. Hindi ibig sabihin na hindi ka alam ng Diyos, no? Hindi ka pa isinilang, alam ka na niya. All right? So that is not acquiring knowledge but intimate relationship. Okay? Yun yung ginamit kay sa Genesis, sabi doon, Adam knew his wife and Eve conceived. No? Hindi naman hindi alam ni Adan si Eva, kundi he knew his wife. That's why Eve conceived sa Genesis. Kung makita natin dyan, mga kapatid, pabalik-balik kong sinabi dito na ang new just John intimate relationship. There was an intimate relationship happened Adam and Eve. No? The word new is used intimate relationship. Kaya nga nabuntis si Eva. Hindi kung ang new John is acquiring knowledge, kung acquiring knowledge lang, bakit mabuntis si Eva? So the word new, mga kapatid, ginagamit yan sa Old Testament and New Testament, referring to the intimate relationship. Okay? Intimate relationship. I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. So this is the knowledge of God. It is very far more than what this man have done. No, di ba? Ang nagawa niya, napakaganda, faith plus works. Hindi yan ang issue. Ang issue dyan, kapatid, ano ba sa knowledge ng Panginoon yung ginawa mo? Ano ba yun? Good ba yun? Bakit sinabi niya, ye that work iniquity? Ang work dyan, mga kapatid, napaka-reverse, di ba? Di ba, mighty works ang sinabi, wonderful works ang sinabi sa 22, cast out demons, and prophesy in the name of Jesus. Bakit nagiging work iniquity, mga kapatid? Depart from me, ye that work iniquity. Hindi naman, para sa atin, sa tingin natin, hindi naman siguro iniquity yun. Pero sa tingin ng Diyos, iniquity yun, mga kapatid at mga kaibigan. Bakit? Wala siyang intimate relationship. It's not about what you have done in God. It's not about what you have in your religion and in your sa tao, mga kapatid, kundi kung ano yung relationship mo sa Diyos. Kahit paano, mga kapatid, parang nag-basketball ka, mga kapatid, nagsumali ka sa basketball, tapos pinapasok ka, tapos highest pointer ka, nagkaroon ka ng 31 points, 3 points, ang galing mo, ipagtingin doon sa listahan, kapatid, hindi ka nasali pala. Na hindi, ang pangalan mo hindi na submit doon. Lahat ng nagawa mo, mga kapatid, wala. Di ba? Kahit gaano pa kagaling yung nagawa mo, wala ka naman doon sa listahan. Wala ka namang relationship doon sa listahan na binigay. Pinapasok ka lang, nagginawa mo ang lahat, magaling ka, parang baliwala. Lahat ng mga panalo mo, forfeited yun, kapatid. Kahit sa ang rules, kahit sa basketball, mga kapatid, sa athlete, kahit sa athletics,
mga kapatid at mga kaibigan? Wala. Kasi nga, wala kang relationship doon sa grupo, mga kapatid at mga kaibigan. Ano? So, the word new there is intimate relationship. So, ang pinaka-bottom line dyan, ano ba ang relationship mo sa Diyos? Ano ba ang knowledge niya sa iyo about the intimate relationship sa Kanya? Di ba, mga kapatid at mga kaibigan? So, the knowledge of God is far more than what we have done. Oh. So, dyan mga kapatid, makita natin ang knowledge of God in ourselves. Now, pangalawa, God's knowledge pass through our imagination while we only see our actions. Kaya ito yung sinasabi ko palagi, ang tao ay nakatingin sa action. Di ba? Action-oriented ang tao kasi nga to see is to believe eh. Action-oriented tayo, tinitingnan natin kung ano yung nagawa niya, 'di ba kapatid? Oh. Oh. Kung tinitingnan niyo at tinitingnan natin yung actions nga dahil tao nga tayo, katulad ni James, no? Siya ang writer ng James chapter 2. Kaya nga sabi niya, ipakita mo sa akin ang iyong pananampalataya na gawa, na walang gawa. Kasi ipapakita ko sa iyo ang aking pananampalataya na may gawa. Kasi para sa kanya kasi, kay James, yung faith mo sa harapan ng Diyos, kapag hindi niya nakita yung good works mo, ay hindi yon, walang manifestation. Walang manifestation yon. Mga kapatid. Kasi si James, tao siya, hindi siya Diyos. No? He was used by God to write. At sa verbal and plenary inspiration natin, hindi naman kinukuha ng Diyos ang pagkatao ng isang writer. Hindi kinukuha yung kanyang mga weaknesses at kanyang limitasyon. Kaya nga expression ang pagsulat sa Bible. May expression ang writer. Diba? Iba't ibang expression. Literary expression, mga kapatid. So, inayaan ng Diyos yun para magiging tunay yung kanyang pagsulat. So the word made perfect there, yun din yung ginamit ni Apostle Paul na by grace, no? Sabi ng Panginoon, my grace is enough, no? For where your weakness is, no? Doon makikita yung aking strength. My strength is made perfect. So ibig bang sabihin na hindi kumpleto ang strength ng Diyos? Kumpleto ang strength ng Diyos. Kaya lang mas lalong na ihahayag. So merong gamit sa salitang perfect. Be perfect because your God is perfect. That means that's perfect. God is perfect. Meaning, ano siya? Walang kulang sa kanya, mga kapatid. No? So yung isang perfect, mature. Okay? Mga kapatid, kasi hindi naman talaga tayo magiging perfect. Kasi meron tayong mga kasalanan, no? So, ang perfect, kapag ginamit yan sa context, tingnan natin kung anong ibig sabihin. Is it manifestation? Is it perfection, as in 100% walang kasalanan? So, pag ginamit yan sa tao, ginamit ni Pablo, meaning, ma-manifest lalo yung kalakasan ng Diyos sa ating mga weaknesses. Hindi ibig sabihin na hindi kumpleto ang strength ng Panginoon kung wala yung ating mga weaknesses. Ibig sabihin, hindi kumpleto yung strength ng Diyos. Kapag wala tayong weaknesses, mali yun. Kasi hindi siya magiging Diyos. Kung it is, ang kanyang pagka-Diyos ay dependent sa atin, yung strength niya nagdedepende sa weakness mo, hindi ganun kapatid. Kumpleto na ang strength ng Diyos, kumpleto na siya, hindi pa tayo nilalang, kumpleto na yung kanyang strength. Pero mas lalong na ihahayag, yun ibig sabihin doon, ang kanyang kalakasan, made perfect, ang kanyang kalakasan sa ating mga weaknesses. Yun din ginamit ni James. Na ang works is made, kung nakita yung works natin, made perfect, mga kapatid, yun sa ating pananampalataya sa Diyos. Ibig sabihin, andun na yung justification, kumpleto na yon. Pero mas lalong naihahayag o naihahayag na ng isang Kristiyano sa mata ng mga tao
na siya ay may pananampalataya sa pamamagitan ng kanyang ginawa. So hindi ibig sabihin na hindi kumpleto ang justification. Complete ang justification, one-time act kasi yan. Kaya lang mas lalong naihahayag sa mata ng mga tao, mga kapatid, ang iyong pananampalataya. That's why na ikaw ay talagang sa paningin ng tao, sa paningin ni James, ay ano ka, talagang justified ka. So yun mga kapatid, because ang tao talaga, ang kanyang tinitingnan ay ang action. Yun yung naging situation kay James. No? Sa James chapter 2. Oh, in the sight of God, in the sight of man, justification is faith and works. In the sight of God, justification is by faith alone. So ang Diyos naman ang nagja-justify, hindi naman ang tao, mga kapatid, ano. Oh. Pero dito sa mundo, ma-justify ka in the sight of man. Dito sa mundo hindi sa langit. Dito sa mundo, ma-justify ko, ma-justify mo, ma-justify ni James, ang ating pananampalataya through our actions. Diba? Kasi nga, we only see actions eh. Hindi natin nakikita yung pananampalataya. Pero ang tanong, ang knowledge ng Panginoon, ano yon? Ang sabi dito, God's knowledge pass through our imagination while we only see our actions. Now, tingnan nyo ito mga kapatid. Diba, action yan, action-oriented itong taong to. Kasi normal yan eh, kasi tao ka. O, palagi mong pinapakita yung iyong nagawa. Kasi tao ka, kapatid. Pero iba ang sa Diyos. Tingnan nyo mga kapatid, sa Genesis 6:5. And Jehovah saw, yan, di ba? That the wickedness of man was great in the earth. Oh, nakita ba ng tao na ang kasamaan ng tao ay napaka laki, no? Napaka great in the earth, no? Sobra-sobra mga kapatid in the eyes of God. Siguro sa tao hindi naman siguro masyado masama kasi hindi pa naman ako at least pa naman ako ngayon. Di ba? Wala namang nangyari sa akin. So hindi naman siguro masyadong masama. Yan ang paningin mo. Pero sa Diyos, iba eh, no, mga kapatid. And look at this. And that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. So ibig sabihin, ang knowledge ng Diyos sumobra mga kapatid kung ano yung nakikita mo. Ha? Kung ano yung nakikita mong action ng tao. Sumobra doon. Ikaw dito lang, hanggang dito ka lang sa nakita mo. Pero ang Diyos iba, sa imagination siya nakatingin, hindi sa action eh. Oh. Sa ating imagination, anong sabi niya? Every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. Buti sana kung every action of the thoughts or the works of his hands or feet, pero thoughts yan at saka heart, na walang ibang makapag-search niyan, kundi ang Diyos lamang. So ang imagination dyan mga kapatid, napakatindi ano. It is more than what we act. Kasi ang tao nakatingin sa action eh. Oh. Kaya ganyan sana ang ating pagtingin mga kapatid. Oh. Kaya para maintindihan natin ano ba talaga ang kaligtasan. Oh. Pangatlo mga kapatid, God's knowledge searches our hearts while we seek our best. Diba? Ang tao, kung ano yung best na nagawa niya, yun yung kanyang palaging nilift up sa kanyang sarili. Kaya yun ang palaging kanyang bukang bibig. I am the best. I'm the best debater. Nilampaso kita. Pag narinig ko kasi yan sa mga debater, mga kapatid, na nilampaso kita, hindi mo nakita yung mga kapatid, no? You do not know the knowledge of God. You do not search your own heart. But God's knowledge searches our hearts while we seek our best.
nagiging dishonest ka kapag nakikipagdebate ka, hindi na honest yung sinasabi mo, wala na. Para ka lang manalo because you are seeking the best. But God is searching our hearts. Oh, mga kapatid at mga kaibigan. 'Di ba? Oh, basic foundation natin itong Matthew 7:22. Oh, kasi nga ito yung tao ang pinaka ano dito eh. Ito yung pinaka magamit mo na example sa faith plus works. Oh, kasi nga ang paniwala niya grabe, 'di ba? At saka ang work niya ano, prophesy the name of Christ, cast out demons in the name of Christ. At saka mighty works, hindi lang good works, mighty works. So dito mo talaga makikita na ito yung pinaka-example natin. Wala tayong tatalong kung sino-sino pa dyan, mga kapatid at mga kaibigan. Oh, ito na ang ating magiging example sa faith plus works. Oh, pero hindi siya inacknowledge eh. Hindi siya hindi sinabi ng Diyos, okay, ligtas ka na. Kasi nga sinabi mo, bagkos, reverse yung sinabi, hindi kita kilala. Oh, hindi kita kilala. Yung ginawa mo, evil. Okay? Mga kapatid at mga kaibigan. Because this man is seeking his best. Kung ano yung nagawa niya sa Diyos. Pero ang Panginoon nag-search sa heart eh. Oh. Anong sabi ng Panginoon sa Jeremiah 17:9? The heart is deceitful above all things, and it is exceedingly corrupt. Who can know it? So in other words, hanggang may puso pa ang tao, hindi mahihinto ang corruption. Oh. Tingnan mo yan mga kapatid. Ang heart, exceedingly corrupt, no? Unless the Lord will intervene, sabi ng Panginoon, I will change your heart, bibigyan kita ng bagong puso, maano yung corruption mga kapatid, kung hindi man ma-eliminate, ma-lessen, ma-lessen mga kapatid. Diba kung titingnan mo mga kapatid sa ating observation sa Senate, sabi nila tinatakot dahil na-involved, biglang kumambyo ng kanyang posisyon, pumunta sa kabila kasi natakot, no? Kasi sa ating paningin, bakit ka kakambyo kung wala ka namang kasalanan, no? Kung hindi ka naman kasali sa corruption, bakit ka kakambyo, no? Oh, tingnan mo, sa tingin ko, bakit walang accusation kay kay Cayetano? Bakit hindi siya kasali si Cayetano, kasali sa maleta, si Cayetano kasali sa flood control, pumunta kami sa bahay ni Cayetano. Bakit hindi siya isinali? Oh, kasi nga makita mo na walang makita sa kanya. Kasi nga yung ni Cayetano, no? Talagang bukang bibig niya ang verse, bukang bibig niya ang Panginoon. Oh. So bakit hindi siya kumambyo? Bakit siya lang, grabe ang pagstand niya? Walang sino mang nagsabi na ikaw kasali ka doon ha. O kasali ka, pag hindi ka kumambyo, kakasuhan kita. So ang corruption mga kapatid, nagsimula sa puso yan. Unless the Lord will change our heart. Napakaklaro ng salita ng Panginoon, paano natin masumpo ang korupsyon? Habang may puso pang tao, kapatid at kaibigan, imposible mawala ang korupsyon. Unless kahit na Kristiyano, anak na ng pastor, nagpi-preach na, kasali pa rin sa korupsyon. Di ba mga kapatid at mga kaibigan? Kung minsan nabibiktima tayo, baka nabiktima lang, ano bang binigay sa'yo, akala mo ano yun, yun na pala yun, no? Ay, sana hindi ko tinanggap. Kaya nga careful, lalong-lalo na sa ating mga government officials. Okay? Because the heart is deceitful above all things. So tingnan nyo, the knowledge of God searches our hearts. While you are seeking your best, God is searching your heart. Di ba, mga kapatid? Di ba? Now, pang-apat, God's knowledge dug the foundation while we pursue
our ambition. Parang, o sa ano pa, sa treasure pa, yun yung palaging ano ng Panginoon, ang foundation mo. Ano bang foundation mo? Oh. Sa atin, ang pinupurso natin ng ambisyon. Pero hindi mo alam yung foundation. Tingnan nyo, kung ang ambisyon mo ay ganito, patalsikin ko si ano, pero ang foundation mo naman mali, pagdating ng panahon, pag-scrutinize niyan, kasi ang foundation mo mali, babagsak yan. Diba? Ay, babagsak ko si ano, kasi gusto ko ang posisyon na ito. Kasi sa ambisyon mo. So gumawa ka ng mga bagay-bagay na hindi tama bago mo makamit yung ambisyon mo. Ibig sabihin, yung foundation mo mali para lang makamit mo ang ambisyon mo. Pagkalaunan, pag-scrutinize niyan mga kapatid, no, kapag dadaanin sa bagyo yan, sa scrutiny, pag mali ang foundation mo, ay hindi mo talaga makamtan ang ambisyon mo. Kasi nga ang pinaka-importante sa Diyos, yung foundation natin. Wag ang ambisyon, sana susunod yan doon sa foundation mo. Kapag ang good foundation mo, di ang ambition mo is good ambition. If you have a good foundation, you will have a good ambition. But if you have a wrong foundation, ay automatic yan. Wrong ambition yan, kapatid, mga kaibigan. So ito, mga kapatid, ito, ambition pa rin, no? Ambition pa rin niya na ipakilala ang kanyang sarili sa Diyos. Akala niya, hindi alam ng Diyos yung kanyang ginawa. Hindi pa nga siya isinilang, alam na ng Diyos yung gagawin niya. I know from the foundation of the world, you will call me Lord, Lord. Kasi nga, Diyos siya eh. Hindi ka pa isinilang, alam na niyang gagawin mo. Kapatid at kaibigan. Alam na niya. Kaya nga ang sabi is, before the foundation of the world, God chose us before the foundation of the world. Makita mo doon mga before the foundation of the world, before the foundation of the world. Ibig sabihin mga kapatid, importante yung foundation. Ang sabi ng Panginoon mga kapatid sa 1 Corinthians 3:10, according to the grace of God which was given to me, as a wise master builder, I have laid the foundation and another builds on it. But let's each one take heed how he builds on it. Di ba? Dapat doon tayo mag-careful. Paano natin pinundar ang isang bagay bago natin makamtan yung ambisyon? Sabi ko, patay kapag unconstitutional ang simulan, ay wala, hindi yan, mga kapatid at mga kaibigan. Kapag unconstitutional, unbiblical, ang foundation, wala yan, mga kapatid at mga kaibigan. Hindi yan papasa sa scrutiny, mga kapatid. So kaya, kahit anong gawin mo sa religious, sa political, kahit saan, dapat ang foundation mo importante. Bakit ka tumakbo? Bakit ka naging pastor? Bakit ka tatakbo ng politiko? Bakit ka magiging pastor? Gusto mong paging pastor? Bakit? Ang foundation ay importante, mga kapatid at mga kaibigan. Alright? So, yan ang importante kay Pablo, ang foundation. Right. Now, if we know that God's knowledge is far more than what we've done, question, how can we say that good works can bring you to heaven? Di ba? Good works, ito Lord, akala mo, pupunta ka na ng langit. Sabi ng Panginoon, hindi kita kilala. Lumayo ka. Ye that work iniquity. If God's knowledge is far more than what we've done, how can you say that your good works can bring you to heaven? Kung hindi yan i-acknowledge ng Panginoon. Paano mo malalaman? The knowledge of God. Hindi ka naman Diyos. Di ba? Yun ang question. Ito mga kapatid. If we understand that God's knowledge passed through our imagination,
while we only see our action. Na question, how can we judge ourselves in others' actions approved to God? Di ba? Kung imagination ang tinitingnan ng Diyos, sa'yo tinitingnan mo ang action, paano mo i-judge ang sarili mo? At ang action ng ibang tao? Na yung nagawa mo at nagawa niya, approve yun sa Diyos. Paano mo masasabi, kapatid? Diyos ka ba? Nga sabi nga ng Diyos doon sa taong, di kita kilala, lumayo ka. Worker of iniquity. Di ba? O paano mo ngayon ma-judge ang sarili mo? Yung ginawa mo at ginawa ng ibang tao, approve na yun sa Diyos at papasok ka na ng langit. Di ba? Kasi nga hindi mo alam ang knowledge. Kasi ang knowledge ng Diyos. Kasi ang knowledge ng Diyos pass through our imagination. Ikaw, action ang binasihan mo. Ito pa, mga kapatid. If we understand that God's knowledge searches our hearts while we seek our best, question, how can we say that our best is God's best? Para sa iyo, best mo yun. Para sa Diyos, hindi. Kasi nga, God is searching our heart. Ikaw, you are seeking your best. God is searching our heart, but you are seeking your best. Paano natin masasabi na my best is God's best? Ang grabe ang nagawa ko sa Diyos. The best yun. Pagdating sa langit, hindi the best yun. Paano masabi? Di ba? Mga kapatid, ito pa. If we understand that God's knowledge dug the foundation while we pursue our ambition, question why we are wasting our time building on sinking and useless ambition. Mga ambisyon natin na useless, sinking, wala naman. We're wasting our time building on it. Kung hindi mo alam kung ano yung foundation dapat gagawin ko. Mga kapatid at mga kaibigan, yung may sinasabi, foundation namin si Jesus Christ. Siya ang founder namin. Bakit iba yung direction nyo? Iba ang direction nyo, iba din ang direction ni Jesus Christ. Di ba? Mga kapatid at mga kaibigan, ito. By this, undoubtedly, the prophet Isaiah refers when he says, Isaiah 24:23, ang buwan ay malilito at ang araw ay mapapahiya kapag ang Panginoon ng mga hukbo ay maghahari. Mga kapatid, ito ay matalanghaga na salita. Ang buwan at ang araw ay ang pinaka-importanting bagay sa buhay ng tao. Kapag walang araw, anong mangyayari? Kapag walang buwan, di ba mga kapatid? Walang liwanag sa dilim. Di ba? Walang araw na siyang nagbibigay ng nutrients sa mga tanim at iba pa. So ano bang masama sa buwan at anong masama sa araw? 'Di ba? Lahat ng nagawa niya, good works para sa atin. Para sa atin, napakaganda ng buwan. Wala nang mahihigit pa sa buwan at araw sa kanilang nagawa sa buhay ng tao. 'Di ba? Pero ang sabi ng Panginoon, kapag maihahayag ang hukbo, 'di ba? Kapag ang Panginoon ng mga hukbo ay maghahari, patay. Pati ang buwan na napakabuti, pati ang araw na napakabuti sa buhay ng tao, mapapahiya. Paano yung good works mo? Gaano ka ka-good sa buwan at sa araw? Ikumpara mo daw ang sarili mo sa buwan at sa araw. Sino ang mas mabuti sa inyong dalawa? Itong araw at buwan, ikumpara mo sarili mo. That two comparison, araw, moon, and sun, while yourself, compare that two. Sino ang mas mabuting ginawa sa tao? Ito sa lahat ng tao to, sa buong mundo. Ang buwan at araw. Ngayon, pag naghari, sabi ng Biblia, kapag naghari ang Panginoon ng hukbo, mapapahiya at malilito. Lalo na yung ating good works, mga kapatid at mga kaibigan. Alright?
Sana mga kapatid, ma-internalize ninyo itong Isaiah 24:23. Oh. Now, by this, undoubtedly, the Apostle Paul refers when he says, 1 Corinthians 3:11, for no other foundation can no one lay than that which is laid, which is Jesus Christ. Talaga. No, malalaman mo ang isang grupo kung sino talagang kanilang i-elevate. Oh. Kasi sa amin wala kaming talaga, kaya nga meron kaming solos Christos. Sola fide, sola scriptura, sola gratia, solidero gloria, and then solos Christos. Kasi nga wala kaming ibang i-lift up dito, hindi yung sino yung i-lift up natin dyan. No, sino ba? Si Jose, si Maria, si Pablo, si Pedro, nil-lift up natin kaysa kay Jesus Christ. Oh, kami wala, no? Lahat sila ginamit ng Diyos. Walang problema. Lahat sila irespetuhin natin. Lahat sila ginamit ng Diyos. Pero i-elevate natin si Jesus Christ. No one. This is the foundation of the church. Oh, si Jesus Christ. Anong nangyari sa church? Na-great schism. Bakit? Dahil sa tao. Inelevate ang tao. Oh, nagalit. Kaya may great schism. Ayaw namin ng papacy. Sabi na nga, hindi kami mag-submit kayo kaninong pope dyan. Kaya may great schism, the Western and the Eastern church. Doon nagsimula. Kasi nga, kung sana inelevate si Jesus Christ pareho, sige. Si Jesus Christ ang ating elevate. Di sana nagka-unite. Kasi tao inelevate, di patay. Simula pa yan mga kapatid. Muna pa yan. Kalauna na from great schism, nagdalawa. Ngayon, pag nag-elevate naman ang tao, at ng material na ang makaligtas ay yung pera, wala na. Pera na ang elevate. Kaya nagalit si Martin Luther, meron ng tinatawag nating Great Reformation from Great Schism kasi tao ang inelevate, nagalit ang dito ang inelevate material things, pera, maliligtas ka kung magbigay ka. Ganito, ganyan. Nagalit itong si Martin Luther na isang pari din. Di Great Reformation. From Great Schism, Great Reformation. Kaya nga dumami ang churches. Pero merong isang foundation, si Jesus Christ. Di kung sana sinabi, sige, si Jesus Christ lang ang ating kaligtasan. Sige. Di sana si Martin Luther, di na yun natuloy. Ang Great Schism din, hindi rin natuloy kung si Jesus Christ yung sige, si Jesus Christ talaga yung ating most powerful, hindi itong si di ba? Wala. Anong nangyari, mga kapatid at mga kaibigan? Inelevate, bang. Nadumami ng churches. Di ba? Sinong dahilan yan? Okay, so let's review. First, God's knowledge is far more than what we've done. Second, God's knowledge passes through our imagination while we only see our actions. Number 3, God's knowledge searches our hearts while we seek our best. And number 4, God's knowledge dug the foundation while we pursue our ambition. Okay, ito mga kapatid. What is to know God? Okay, what is to know God? Okay, alam na natin yun. And then, ano ang tendency of this knowledge? Pag meron ka na, like for example, if we know that God's knowledge is far more than what we've done, how can we say that our good works can bring you to heaven? Na ito ang sagot, mga kapatid. Mas lalong magiging, Isaiah 64:6. For we are all become as one that is unclean. All our righteousness are as a polluted garment. Yun ang magiging tendency kapag alam mo na yung Diyos, alam mo na yung ganito pala ang Panginoon, no? Ang kanyang knowledge is exceeds far more than what we did. So ang resulta niyan, ang tendency niyan, mga kapatid, magiging Isaiah ka. Lahat ng mga righteousness mo, you will consider it as what?
as filthy rags, polluted garments. Hindi mo yun magiging proud ka na ito yung nagawa ko, the best ako, o talaga ganito ako. Hindi. Kasi nga, mas lalo mong nalaman na ganito pala, oh Lord, napakadumi kong tao. Yung mga nagawa ko pala, ay nako, parang ano lang yung Panginoon sa mata mo. We are all become as what? Unclean. The more you know God, the more you will know yourself that you are unclean. Oh, the more you will beg mercy to God. Mga kapatid at mga kaibigan, that is the tendency of knowing God. You will not be boastful. Oh, mas magaling ako, nilampasok kita. Kaya marinig ko mga mga debatidor na ganyan. Agay sabi ko parang hindi ako natuwa. Oh. Nilampasok ko yan siya. Parang ano ba? Mga kapatid at mga kaibigan, sana makita natin yung ano ang Diyos sa buhay natin. Para makita mo na ikaw ay marumi. Wala kang accomplishment. No. Your righteousness are as filthy rags. No one can boast. So a religion who said that good works can save them, any religion na magsasabi na ang good works ay makapagligtas sa kanya, ay hindi niya talagang yung knowledge ng Diyos. It the knowledge of God pass through our imagination, our action, and everything I've said. Hindi mo talaga alam yung Diyos. Hindi mo siya, you don't know God really. You don't know God really. Number 2, in other words, their God is just like a stage director. Alam niyo ang stage director? Alam niya lang yung mga gagawin. Pero hindi niya alam ang thoughts and intents of the heart of the actors and actresses. Pero ang Diyos natin ay discerner of thoughts and intents of our hearts. No, hindi lang niya alam yung mga mangyayari, alam din niya yung utak natin at saka yung ating intention. Kaya nga kahit anong good works ang nagawa mo, kapag yung isipan mo at yung intention mo, alam ng Diyos, wala. Halimbawa, sa Senate, makita ng Diyos, natawang-tawa ang Diyos. Ito, grabe, nung panahon ni Duterte, parang diehard masyado. Ito, believe ako sa ginawa mo sa war on drugs. Believe ako sa iyo. Ngayon, wala na. Pangit yung ginawa niya. Bakit? Anong nangyari? Ano bang intention mo during that time na sinabi mo ito? Ano ba? Anong intention mo? Anong thoughts mo? Di ba? Ang Diyos, mga kapatid, ang Diyos natin ay hindi lang siya stage director. Hindi siya stage director lang na alam niyang mangyayari. Kundi alam din niya ang utak natin at ang puso natin. No, mga kapatid at mga kaibigan. Right? Now, if you know that God's knowledge passed through our imagination while we only see our actions, how can we judge ourselves and others' actions approve to God? Ito ang sagot, mga kapatid. In Luke 18, mga kapatid, dito natin makikita talaga, no? Na kapag alam mo kung sino ang Diyos, ito ang tendency na gagawin mo. Itong Pharisee, hindi niya alam talaga kung ano ang Diyos, no? Sabi niya, I thank God that I am not as the rest of them. Kinumpara. Ito, mga kapatid, kapag ikumpara mo ang sarili mo, may comparison na sa ibang tao, wala na. Hindi na yan mabuti. Kapag i-compare mo sarili mo sa kanya, mas magaling ako sa iyo, nilampasok kita. Kapag may comparison na, mga kapatid, hindi na yan mabuti. Mas magaling ako sa iyo. Okay, ganito, ganyan, that I am not as the rest of men, extortioners, unjust, adulterers, or even as this publican. Hindi niya alam ang Diyos. No? I fast twice a week. I give tithes of all that I get. Pero ito yung isa, mga kapatid. Alam niya ang Diyos. A publican standing afar off would not lift up so much his eyes unto heaven, but smote his breast, saying, God, be thou merciful to me as a sinner. I say unto you, anong sabi ng Diyos? This man went down to his house justified rather than the other. You see?
Dito natin makita mga kapatid, na itong Pariseo na may faith at may works ay hindi na-justify in the sight of God, mga kapatid at mga kaibigan. Itong isa, talaga yung talaga merciful to me, a sinner. Only believe that he's a sinner. He was a sinner. Oh Lord, I'm a sinner. Ito yung na-justify, kapatid at mga kaibigan. Mga kapatid? Yan. Kung meron kang knowledge sa Diyos, ito yung mangyayari sa iyo. Be merciful to me, a sinner. Alright? Now, if we understand that God's knowledge searches our hearts while we seek our best, how can we say that our best is God's best? Diba? Ito yung sagot, mga kapatid. Ayan. Si Abel, at saka si Cain. Ano bang diferensya, mga kapatid? Abel at Cain. Ito ang sabi ng Hebrews, by faith Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain. Mga kapatid, yan ang sabi ng Bible eh. Ano ba? Si Cain, nag-offer naman siya. Ng kanyang pinaka-the best na bunga ng kanyang pagsisikap. Yung bunga ng kanyang mga tanim. Bakit more excellent, mga kapatid at mga kaibigan? Hebrews 12:24. And to Jesus, the mediator of the new covenant, and to the blood sprinkling that speaketh better things than Abel. No? Ito parang diferensya, mga kapatid. No? Ito parang diferensya. Ang bunga ng kanyang pagsisikap, fruit, the fruit of the trees and the vegetables, walang dugo, mga kapatid. Yung kang Abel, may dugo. It represents the mediator. Kaya nga, better things than that of Abel. Diba? Itong kay Abel, tinanggap may dugo yun. Diba? Kasi nga, offering of the best lamb, binigay niya. Pero ito ay nagpapahiwatig lamang sa better things. Si Jesus Christ. Kaya nga, mga kapatid at mga kaibigan, natanggap yung kay Abel kasi nga may blood sacrifice. And it is a picture of the better things to come, or better thing to come, that is Jesus Christ, who will sacrifice and offer His life as a mediator. May blood, may dugo. Kay Abel at saka kay Cain, ang inoffer na yung kanyang ginawa kalakasan niya, no? Nagtanim siya, naglagay siguro ng mga fertilizer. Grabe ang ginawa niya, no? Pero walang dugo yun eh. Di ba? Pero kay Abel, may dugo. Yun ang pala, mga kapatid. Kaya he offered unto God a more and excellent sacrifice than Cain. Kasi nga, because of the blood. Alright? Now, please listen carefully. No matter how excellent our performance here on earth, if you are not covered by the blood of Jesus Christ, God's best, paano mo malalaman na itong ginawa ko ay best ito? Paano malalaman? Baka yung ginawa mong good works ay hindi yan ang foundation, the blood of Jesus. Baka kaninong blood yan, mga kapatid, no? The blood of Jesus Christ is the foundation of all our performances. That's God's best. You will be rejected, mga kapatid, by God if you don't have that blood of Jesus Christ. Kahit ano pang gawin mo, kahit anong good works yan, mga kapatid, if it is not covered by the blood of the Lord Jesus Christ, it is not the best. Alright? Di ba, mga kapatid at mga kaibigan? Now, if we know and we understand God's knowledge dug the foundation while we pursue our ambition, why we are wasting our time building on sinking in useless ambition? Okay? 1 Corinthians 3:10, according to the grace of God, which was given to me, a wise builder, a wise master builder, I laid the foundation and another build it thereon.
but let each man take heed how he buildeth thereon. 11, for other foundation can no man lay than that which is laid, which is Jesus Christ. Our foundation is Jesus Christ, the blood of Jesus, the grace of God. Yan ang pinaka-foundation natin, the grace of God. All right? One of the great problems in the Corinthian church kasi is division. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, and so Apostle Paul reminded us how he built the local church. The pioneer must be built it according to the grace of God, and the foundation must be Jesus Christ, messenger of reconciliation. Now remember, grace of God, foundation is Jesus Christ. All right? All right. Ito mga kapatid. Remember, we are saved by the grace of God and in the name of Jesus Christ. And so our salvation and the church must be founded by those facts. Kapag founded yan sa iyong gawa, like Cain and other mga good works-based salvation, ay wala yan, kapatid. Mawawala talaga yan. But we are in the name of Jesus Christ, and our church is founded by no other than the Lord Jesus Christ, and no other name. Ay mga kapatid, sigurado tayo sa ating kaligtasan dyan. Alright? Kung hindi sigurado ang kaligtasan ng isang iglesia, ay hindi si Kristo ang founder niyan. Hindi si Kristo ang founder niyan. Bakit ba nagtayo ba si Kristo ng church na hindi sigurado? Para bang nagtitinda ka ng gamot na wala namang kasiguraduhan ang kanyang healing, no? Wala ka namang siguradong healing. So yun mga kapatid at mga kaibigan, sana ay ating mailagay sa puso't isipan natin ang mensahe ngayong gabi. Alright? So sana ay meron tayong natututunan. It's 8 o'clock, and so ibalik natin kay Rasha ang time. Shoutout mo na mga kapatid sa ating nasa live. At question dito, bro. Since you hold to us, how do you interpret warnings in scripture about falling away? For example, in Hebrews 6, 4-6, it is impossible for those who have once been enlightened, who have tasted the heavenly gift, who have shared. Bro, wait muna bro. Bro, nawala yung ano ko dyan, bro. Looking for the phone, sabi dito. Bro. Wala, Wait bro. muna. Nawala yung aking picture dyan. Yes, Yung nawala aking- bro, nawala. So wala ko kanina pa. Hindi, ngayon lang. Ngayon lang. Bakit nawala? Wait lang. Wait lang. Wait lang. Ayan bro. Ayan, meron na. Ayan na. Sige. So siguro ang pinakatanong dito, yung warning daw bro, how you interpret warning sa scripture. Warning about what? For example daw, dun sa Hebrews 6, 4-6. O yung pabalik-balik kong sinabi mga kapatid, it will serve na talagang itong mga taong to ay hindi sila tupa at totoong ligtas, no? Palagi kong sinabi yan na yung explanation pabalik-balik na yun eh. So I consider that warning sa panahon, no? Na panahon ng sila ay pupunta ng impyerno, wala silang ibang sisisihin doon. Wala silang ibang sisisihin doon kundi ang kanilang sarili. Kasi nga yung iba nagsabi na ay hindi ako pinili ng Diyos. Hindi kasi yun ng ang pinaka-importante sa aming doktrina kasi ang total depravity. We are totally depraved.
No, talaga tayo ang nag-decide niyan. So ang warning, palagi kong sinabi ang warning, wala namang masama sa warning kahit alam mo na ang anak mo ay hindi tutupad. Warningan mo siya para alam niya na pagdating ng panahon, hindi mo ako masisisi. Kasi nga, winarningan kita eh. Di ba? So, hindi masama ang warning kahit alam mo na hindi susunod yung anak mo, hindi susunod itong constituent mo na ito, bigyan mo ng warning, bigyan mo ng letter pa rin. Invitation, warning, kahit alam na hindi yan siya pupunta, bigyan mo ng warning kasi yan ang responsibilidad mo eh. So responsibility ng Diyos na bigyan ng warning ang tao kasi moral being siya at moral being din ang tao. So ano yun? Logic yun. Kahit na alam mong hindi pupunta at hindi maniniwala, bigyan mo ng warning. Bigyan mo ng invitation. Kasi nga, pagdating ng araw, wala siyang excuse. Sabi ng Bible yun. So, walang masama kung bibigyan ng warning kahit alam ng Diyos na hindi yan totoong mga believer. Di ba? So, very logical ang ginawa ng Diyos. He's a moral being. Warning is real kasi alam niya, at the end of the day, wala kang sisisihin kundi sarili mo. Yan ang Brad, palagi kong sinasabi. Okay, question dito. In your view, does faith alone mean that repentance is not necessary for salvation? With Mark 1 verse 15, sabi dito, the time has come, he said, the kingdom of God has come near, repent and believe the good news. How do you connect repentance and faith? Okay. Ang repentance kasi, mga kapatid, no, 'yon ang bigay ng Diyos, ang faith bigay ng Diyos. Pag sinabi naming faith alone, it only refers to justification, no? Justification by faith alone. Once you are justified, of course, you are saved because you are justified already. So kapag sinabi ang justification, nakafocus yan sa faith alone, nakafocus yan sa justification in the sight of God. So ang repentance, dalawa yun siya bigay ng Diyos eh. Repentance granted by God and faith granted also by God. So iba yan, ibang kategory ang repentance, ibang kategory ang faith. So pag sinabi naming faith alone, directly connected yan sa justification in the sight of God sa Romans chapter 3. So, yun ang we do not confuse that kasi kapag i-mix natin yan, nakukonfuse talaga tayo. Kaya nga sabi ko, may grace alone kami, may faith alone kami, may scripture alone kami, Christ alone kami, glory to God alone. May 5 alone, no? Kasi nga iba-iba yung gamit niya. This is hands alone, and this is feet alone, this is ear alone, pero ibang gamit. Naming alone, no? Ang hands hold the hands alone will do the holding, ears alone will do the hearing, pero isang parte ng katawan niyan, di ba? The feet alone will do the walking, di ba? Ano yun? Normal yun siya, mga kapatid. The mouth alone do the speaking. Ang daming alone sa katawan natin. Iba-ibang function. So, wag nating i-confuse yung pag sinabi na mong alone, ang dami yung alone, pastor. Kasi nga iba-ibang yan, iba-ibang kategory. Question dito, pastor. If eternal security is guaranteed because of God's choice and grace as seen in Philippians 1:16, being confident on this that He will begin a good work in you will carry it on. Does this mean a believer's behavior does not affect their final salvation? Yeah, yes. It does not affect their final salvation. It affects only their final reward, no? Yung kanyang kasi may rewarding of crowns, no, sa langit, no. So binibigyan tayo ng mga rewards.
So kagaya ng mga athletes, it doesn't mean ma-forfeit ang kanyang pagka-athlete base sa kanyang pagkatalo niya, yung performance niya. No? It simply means na hindi siya mabigyan ng reward. Wala siyang reward. Pro athlete pa rin siya. No? Nasa ano pa rin siya? Nasa category ng athlete. Kagaya ng mga believers, hindi nawawala yun sa kanyang pagkaanak ng Diyos. Ang ma-forfeit niya yung kanyang bigay ng Panginoon doon sa langit. Kasi may rewarding doon sa langit eh. Oo. Siguro mga last question, few question galing sa akin, bro. Question ko, bro, lagi mong binabanggit kanina yung alam ng Diyos lahat at we all know na tayo hindi natin alam, yung hindi tayo all-knowing by, meaning hindi natin alam lahat ng iniisip ng Diyos. Question ko, bro, kung hindi natin alam yung mga ganyan na bagay ba, bakit parang tila ba parang kayo sinasabi nyo na ito ligtas, ako ligtas, ito hindi. What if kabaliktaran yung mangyayari or iniisip ng Diyos since hindi mo din alam yung iniisip ng Diyos ba sa isang tao or sa'yo mismo? What if kabaliktaran gaya ng baka si Rene hindi pala ligtas pero sabi mo ligtas ka? So, Thank you, bro. Salamat. Tama yun. Kaya nga ako, I always avoided to judge other people. I will only judge my own faith. Kasi sabi nga sa 1 John, I have written this unto you that you may know. Ikaw mismo. That you may know that you have eternal life. Sabi ni John yan. I have written this unto you, sinabi niya sa mga believers, that you may know that you have eternal life. So, ibig sabihin, kapatid, ikaw mismo alam mo. So, kaya nga ako, ayaw kong mag-judge na si Russia, hindi yan same. Kasi ganito, ganyan. Kasi nga, hindi mo pa alam ang panahon eh. Siguro, Brad, may nag-judge sa'yo nga ito. Pero ako ayoko na mag-judge ako sa'yo na hindi ka ligtas. Siguro ngayon sa paningin ko, pero maaari ako magkamali kasi nga hindi ako Diyos. Kasi nga malay mo at the last breath, parang yung magnanakaw, di ba? Doon sa cross, last breath na niya, last na niya, pero nailigtas pa rin siya ng Panginoon. Kaya nga ako sa aking sarili, sure ako kasi nga sabi, you are that you may know. Sa akin yon. So, nobody can judge me because sa akin ito. But ako mismo, masasabi ko sa sarili ko, I am 100% saved. Because ito yung sinabi ng Biblia sa akin. Yung mga lecture ko dyan, from the heart yan. Yung mga na-lecture ko, from election, from the heart yan eh. Alam ko na yan ang nangyari sa buhay ko. But I cannot judge Brother Russia in sino ba dyan, no? Na hindi ligtas. Kahit ano pang i-post mo dyan. Mag-ano lang ako, mag-smile, mag-comment, pero hindi mangyayari na sasabihin ko na si Brother Russia hindi yan maliligtas. Kasi nga hindi pa natin alam ang panahon. Hindi ako Diyos eh. So tama ka dyan, Brad. Maaring magkamali ako sa iyo, sa pag-ano ko sa iyo, pero sa sarili ko, alam ko, I am confident of this very thing. That he who began a good work in me will perform it until the day of the Lord Jesus Christ. Yan ang paniniwala ko. That you may know, I know that I have eternal life. Di ba? And he will work in me both to will and to do of his good pleasure. It is God who works in me. Yan ang paniniwala ko. Di ba? So, hindi ako magkakamali dyan kasi siya ang aking paniniwalaan, hindi ang aking sarili. Dyan ako sure. Kasi ang aking paniwala sa kanya, hindi sa aking sarili. Very sure ako dyan.
Okay, siguro last question, bro. Ito na yung follow-up ko sa sagot mo. Binanggit mo din kanina na ang heart ay deceitful. Ayan. Question, bro. Yung pagsabi mo ba na sa sarili ko, alam ko na ligtas ako. What if your heart is deceitful at kabaliktaran nga yung nangyayari na talagang hindi natin maaasahan yung feelings natin na ligtas tayo. Can you reconcile yung Yeah, that is very true. Anong sabi doon? Ang ano doon, who can know it? But ang karugtong doon, I, the Lord, search the heart. Kaya nga sabi ko, naniwala ako sa Diyos at hindi sa aking sarili. Doon ako sure. I am not deceived by my heart. Kasi nga, naituon ng aking puso doon sa Diyos. Siya ang nag-search ng heart, siya ang mag-work sa buhay ko to do and to will, at saka siya ang tatapos, siya ang author and finisher of our faith. So sa kanya lahat nakatuon ang aking puso. Kabaliktaran ni Satanas. Kabaliktaran ni Satanas. Kasi sabi ni Satanas, ako, kaya ko to. So, yan, you are being deceived by your heart. Kasi nga sabi ng Panginoon, no one can know it. Kaya nga sabi ko, Panginoon, hindi ko talaga maasahan ang aking puso, kaya nakatuon, dinirekta ako ng aking paniniwala, ng aking puso sa iyo. It is you who will work in me, both to will and to do of your good pleasure. It is you who will finish what you have started in me. So lahat ay doon nakapokus sa Kanya. Solideo Gloria, to God be the glory. Yun natin palaging sinasabi. So kapag alam mo na you are being deceived by God, because your heart will redirect you to your own strength, to your own heart. And you will be deceived by that. Kasi nga, sa iyo nakatuon. Sa akin hindi. Sa Diyos. And I'm very sure to that. Na-deceive lang ako kung papunta sa aking sarili yan. Sigurado ako, deceive ako yan. Kagaya ni Satanas. You believe that there is only one God? Yeah, very good. Satan also believed that. Di ba? Pero iba yung kanyang iba yung kanyang sinasabi ng kanyang puso, I can do it. I will be like that. Puro I. Pero sa akin sigurado ko kasi dinirekta ako ng aking puso pointing to God alone and to Christ alone. Nobody else. Not me, not I, but by the grace and by Jesus Christ. And to Him be all the glory and honor. Yan lang, Brad. Siguro ito last question, bro. Sa Islam kasi talagang marami akong inaral din at isa sa kanilang hadith sinasabi diyan sa Sahih al-Bukhari 65 verse 14 na si Adan at si Moises nagkita, tapos si Moises sinabihan si Adan na ikaw yung dahilan kung bakit tayo nagkakaganito. Tapos ang sagot ni Adan doon ay bakit mo ako sinisisi kung ito ay sinulat na ng Diyos? It is written in my faith. Sabi nga dito, Allah had written in my faith. Question ko, bro, for example, doon sa mga hindi ligtas, bro, why, bakit parang ganyan ba na, bakit ako sisisihin ng Diyos sa bagay na sinulat na niya sa akin bago ako inilikha? Bakit i-judge ako ng Diyos ng gano'n? Iba kasi yung iba ang belief ng Calvinism at saka Islam kasi nga parang ang nangyari sa iyo, Diyos ang gumawa niyan. Siya mismo ang nag-act ba? Parang siya ang actively ang gumawa niyang yung destination mo. Ang sa Calvinism kasi iba. Merong tayong tinatawag na active and passive. Itong active, sinasabi, yun yung kanyang gustong mangyari na ikaw ay aking ililigtas at ito ang aking gagawin sa buhay mo. I will change your heart. Pero yung passive kasi, yun yung sinabi na
Okay, pinili mo si Satanas. Okay la, okay, sige. Hayaan kita diyan kasi gusto mo. Oh, nagagalit ka kung sa wag mo ako, bigyan mo ako ng kalayaan. Wag mo akong ganito, ganyan. Oh. So sige, ikaw kung gusto mo. God gave them over. So passive 'yun eh. So ikaw ang may gusto nun. Sige, hayaan kita. 'Di ba wala namang masama doon, 'di ba Brother Rasha, kung anak mo gusto mo, o sige ikaw basta wag mo akong sisisihin ha. Gusto ko siya dad kasi gwapo siya, mayaman siya. Oh, pero masama ang ugali niya. Oh, sabi niya gusto ko talaga. Ay, sige, wag kang makialam papa. Oh, sige ikaw basta wag mo akong sisisihin. Okay. Oh, pag nangyari sa iyo 'yan, oh, wag mo akong sisisihin. So passive 'yun, passive will 'yun. Oh, pero meron namang sinasabi nating active, 'di ba? Oh, wag talaga. Oh, ganito, ganyan. Wag ganito. Oh, so meron 'yan meron yang a passive and active will which is it does not violate sa ating sa ating pagkatao din kasi meron nga tayo diyan, no? Oh, so kung kaawaan mo, wala kang walang magpipigil sa iyo na kaawaan mo isang tao. That is non-obligatory character. Kung kaawaan mo isang tao na nagkasala sa iyo, walang pipigil sa iyo. Kasi nga non-obligatory character 'yan. Pero kung hayaan mo yung isa, wala na mapipigil din sa iyo kasi nga hinayaan mo, gusto mo 'yan, sige. So 'yan ang doktrina ng Calvinism. Iba 'yun sa iba sa Islam siguro kasi ako ang nagdirekta o ikaw punta ka diyan kasi nga gusto ko diyan ka. Oh, ikaw gusto ko diyan ka. Oh, wala kayong magawa kasi 'yan ang gusto ko. Ay mali 'yun. Patay tayo diyan. Oh, patay tayo diyan. Hindi pareho. 'Di ba? So yun ang Brad, yun ang kaibahan ng yung illustration mo kanina na parang ang Diyos na talaga, diyan ka, gusto ko diyan ka, wala kang magawa. Dito wala kang magawa. Pero hindi ganoon eh. Hindi ganoon ang pagtuturo namin. Okay, so siguro final conclusion, bro. Okay. Baka meron ka pang tanong, Brad? Meron Actually meron pa. Gaya ng naisip ko talaga to habang nakikinig. Sige. Patungkol dun sa yung tao ba, nature niya na parang magkasala, kaya pag ikaw ay nagkakasala, parang ganun din, 'di ba, na hinahayaan ng Diyos na gumawa ka ng hindi gaya ng Islam. Question ko, bakit doon sa mga bata ba merong sinabi si Jesus na parang pupunta tayo, hindi ko alam kung anong wording yun, pero parang pupunta tayo sa langit kung gagaya tayo sa mga bata ba. I don't know kung anong yun. Yeah. Parang ganon yung sinasabi. Question ko, kung nature ng tao ba, kasama doon yung bata, syempre, bakit parang ini-illustrate ni Jesus na gumaya tayo sa kanila? Ano bang meron sa bata? Okay, ang bata kasi, Brad, no? Kapag sinabi mong talon, tatalon yan, no? Yung bata. So, pag sinabi mong itong gawin mo, parang uto-uto, no? Parang maniwala ka agad. So, may talagang full ang kanyang pananalig. Pag sinabi mong tumalon ka, sasaluin kita. So, tatalon yan. Sinabi ng Panginoon, tanggapin mo ako at ililigtas kita. Di, parang bata ka, sige, pupunta ako sa iyo. Alam ng bata na alam niya sa kanyang isipan, sinabi mo, sige, tatalon ako. Diba? So, madali siyang Brad, he can fully trust, saka yung kanyang isipan ay talagang nananalig siya sa iyo. Kaya nga sabi ng Panginoon ng ganun. So katulad din natin, sabi ng Panginoon, tanggapin mo ako, bibigyan kita ng buhay na walang hanggan. Dadalhin kita sa aking kaharian. I will prepare a place for you there. At babalikan kita at kukunin kita. Kung meron kang pananampalataya gaya ng bata, sige Panginoon, yan, i-embrace ko yan.
at hihintayin kita. Oh, di ba? So, yun din yung ibig sabihin doon, Brad. Childlike faith ng tawag natin 'yan. Oo. So, sana magkaroon tayo niyan. Siguro another question, bro, yung sa faith Sige. alone naman. Bakit parang parang hindi ligtas ang faith and works, pero ligtas ang faith alone kung ang faith and works, merong faith doon ba? So let's say ang works hindi siya necessary, hindi siya parang wala siyang parang ano pa, wala siyang parang hindi siya kinakailangan or walang batayan, parang ganun. Pero kasi meron namang faith doon sa faith and works, ba? Bakit parang tila hindi ligtas pag gano'n? Okay, ganito bro. Iba kasi yung iniisip ko na faith alone in Christ, no? Nawala ako sa Diyos, sa Kanya lang, yung puso ko directly sa Kanya talaga, na talaga siya ang liligtas sa akin, tatapos sa Kanyang sinimulan. Okay? So yun ang paniniwala ko. Kaya ako pupunta sa langit because of that. Because of that faith alone, na ikaw lang tatapos, ikaw nagsimula, ikaw ang tatapos. Iba din yung sinabi mo na, okay, naniwala ako sa iyo, Panginoon, at talagang ako'y ligtas. Dahil nga, Panginoon, sa habang ako'y naghihintay, na babalik at kukunin mo ako, I will serve you. So iba din yun, Brother Rasya, ano. Pero it means na yung pananampalataya ko sa Kanya habang ako'y nag-aantay sa Kanyang pagbabalik at kukunin ako, I will do my duty kagaya ng isang slave, no? Na mahal niya yung kanyang amo. Sabi ng amo, pupunta ako ng Amerika at 1 week hindi ako babalik. So habang hinihintay niya yung amo niya, kasi love niyang amo niya, nilinisan niya ang bahay, no? Ganun. Kasi alam niya na amo niya yan, babalikan ako niyan. At gumawa siya ng maganda. Not because na baka hindi siya babalikan, okay? Baka hindi siya kukunin, but because of love sa Kanya, okay? Iba din yung, sige, para babalikan mo ako, Panginoon, naniwala ako niyan, pero baka hindi mo ako balikan, maggagawa ako ng mabuti para sigurado na babalikan mo ako. So iba ang motivation mo, Brother Asya, at iba ang motivation ko. Doon papalpak ka. Kasi nga, nag-alanganin ka ba sa iyong pananampalataya sa Kanya, no? Na baka hindi mo ako babalikan. Sabi na po yan, babalikan kita, ha? Sige, babalikan kita. Believe me, trust me, and I will prepare a place for you, and I will come back and receive you. Sa akin ba yun? Brad, hello, Brad. Hello. Hello, okay. So, iba ang motivation. Hello, iba ang motivation, Brad. Para bang kulang yung iyong pananampalataya sa sinabi niya. Kaya dadagdagan mo ng yung mabubuting gawa. So, diyan tayo nagkakadeferensya. Gusto mo na dagdagan para sigurado. Pero sabi ng Panginoon sa John 14, believe me and believe. If you believe the Father, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I will have told you, I go to prepare a place for you, and if I come again, I will receive you unto myself. So faith ang sinabi ng Panginoon, believe me. Believe me. 'Di ba? Sabi ng Panginoon, believe me. Hindi naman sinabi, believe me and you have to perform this, ha? Para pag babalikan kita. Hindi naman sinabi ng Panginoon 'yon. Brother Rasya. So iba ang motivation mo, iba ang sa akin. So okay naman siguro yang sa iyo kapag mo yan, Brad.
sigurado ako, Panginoon, babalikan mo ako. So habang nag-aantay ako sa iyo, Panginoon, gagawin ko to. Gagawin ko to. Ah, How about bro? Bigyan kita ng isang talata dito sa John 3:36. Sabi dito, he who believes in the Son has everlasting life, and he who does not obey the Son shall not see life. Tila ba dinugtong yung dalawa na believe at yung obey para doon sa asan yan, Bad? Sa John YouTube? 3:36. Yung identification kung sino yung mag-everlasting life. Paano mo i-ano to sa faith alone? Wait lang, Brad. Tingnan ko yung context niya, bro. Kasi Sige, sige. importante yung context niya. Ano yun, bro? John 3:36. John 3:36. 36, ano? Oo. Ang sabi dito, bro, he that believeth on the Son hath everlasting life. And he that believeth not the Son shall not see life. So, but the wrath of God. So, faith din ito eh. Ano yung translation mo, bro? Kasi ang sabi dito sa ang sabi ng King James, he that believeth on the Son hath everlasting life, and he that believeth not the Son shall not see life. Wait lang, bro ha. Tingnan ko sa Greek yan. Kasi nga, yung obey. Okay. Okay. Ang sabi dito sa disbelief, not believe. Disobedient, obey not. So, ito bro, ang salita dito na obey bro, obey not the gospel, kung makita din natin diyan sa Thessalonians, na those who will not believe God and obey not the gospel of the Lord Jesus Christ. So ang obedience dito bro is connected doon sa disbelief, no? So hindi po 'yan yung pagsunod sa sa 10 utos or anything, but sa gospel ni Jesus Christ. Ang diyan bro is disbelief, no, or disobey the gospel, connected sa yan sa gospel of Jesus Christ, the gospel of Jesus Christ. So hindi po 'yan obedience na sa commandments or anything that relate to good works, no? So kasi nga sa ibang translation believe din yan eh. Sa Greek word apeteo, hindi siya pistio. So in other words, disbelief or do not obey or disobedient, unbelieving. Ayan bro, yun yung niya. Obey Siguro, not the gospel. ayan, siguro dun lang bro. Marami pa to pero limited lang talaga. So, ano tayo? Kulang yun tayo. Conclusion. Okay, so maraming salamat bro. At kung meron pang time, meron pa tayong time, you can ask questions. So, yun lang. Maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat sa mahabang time na binigay nyo sa akin. God bless you all. Okay, so mga kapatid, please watch Pastor Middle every Sunday and 7 p.m. At mga kapatid, please subscribe yung ating YouTube channel, Russia Debates TV, sa aking Facebook, Russia Vista, mga kapatid. Maraming salamat. This is Admin Russia ng Russia TV and